Kumusta? Samahan niyo kaming alamin ang isang napakakapangyariang kwento. Ito'y tungkol sa huling pagbisita ni Jesus sa templo sa Jerusalem at kung ano ang mga nangyari doon. Okay, simulan natin sa tanong na ito para magkaideya tayo kung gaano ka-dramatic ang mga eksena. Ano ba naman kasing pwedeng mangyari sa isang sagradong lugar para umabot sa puntong magtataob ng lemesa si Jesus? Well, heto na. Sobrang laki kasi ng pinagkaiba ng kung ano dapat ang templo at kung ano ang naging itsura nito. Ang plano ng Diyos, isang bahay dalanginan para sa lahat, pero ang nangyari, naging pugad ng mga magnanakaw. Kasi naman, sa halip ng mga panalangin, ang maririnig mo sa loob ay ingay ng mga hayop, kalansing ng pera at mainit na pagtatalo. Alam mo yun, parang palengke. Nawala na yung pagsamba, napalitan na ng negosyo at pansariling interes. Dahil dito, kumilos si Jesus. At ang kilos niya, hindi lang basta bilang isang guro, kundi bilang isang hari na may otoridad. Una niyang ginawa, ipinaalala niya sa lahat ang tunay na dahilan kung bakit may templo. Sinipi pa niya mismo ang kasulatan para malinaw sa lahat. At pagkatapos, sa isang boses la umalingawang sa buong templo na parang trompeta, diretsahan niyang sinabi ang katiwaliang nakikita niya. Walang paligoy-ligoy. At kasabay ng tingin na puno ng autoridad, nagbigay siya ng isang simple pero napakabigat na utos. Linisin ang templo. Sinasabi sa ating source na sa sobrang bigla at pagkamangha ng mga tao sa kanyang presensya, nagmadali silang sumunod. Walang nagtanong, walang kumontra, talagang takbuhan sila palabas. Ngayon, dito nagiging mas interesante ang kwento kasi may dalawang magkaibang grupo na may magkaibang reaksyon sa ginawa ni Jesus. Sa isang banda, nandyan yung mga pare at mga lider. Sila yung mga nakikinabang sa gulo. Kaya anong reaksyon nila? Siyempre, galit na galit sila. Agad nilang kinwestiyon kung sino siya para gawin yon. Pero, sa kabilang banda, yung mga ordinaryong tao at lalo na yung mga bata, napuno sila ng tuwa at pag-asa. Biglang naging lugar ng pagpapagaling ang templo. Ang mga bulag nakakita, ang mga pilay nakalakad. Grabe! At ang mga bata, nagwagaway pa sila ng mga sanga ng palma habang sumisigaw ng papuri. Kinikilala nila si Jesus bilang kanilang hari. Itong masayang papuri, ito yung kininisan ng mga lider ng templo. Para sa kanila, pambababastos ito. Sinubukan pa nilang patigilin ng mga bata. Pero ipinagtanggol sila ni Jesus. Ang sinasabi niya, hindi nyo ba nabasa? Ang papuri mula sa bibig ng mga bata, yan ang perpektong papuri. Patunay na tama ang ginagawa nila. So para mas lalong maintindihan ng mga leader kung bakit sila ang nasa mali, nagkwento si Jesus ng dalawang talinghaga, mga kwentong may aral. Yung unang kwento, simple lang, may dalawang anak. Yung isa, nagsabing ayaw ko, pero nagsisi at sumunod din. Yung pangalawa, opo ng opo, pero di naman tumupad. Tapos tinanong ni Jesus, sino sa kanila ang tunay na sumunod? Malinaw ang sagot, diba? Yung gumawa, hindi lang yung nagsalita. At dito na pumasok yung punto ni Jesus. Sinasabi niya sa mga leader na yung mga taong minamaliit nila, yung mga makasalanan, na nagsisi, sila pa ang nauunang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi sila, tunay na nagbago. Hindi lang puro salita. Yung pangalawang kwento, mas seryoso. Tungkol naman to sa isang ubasan. Yung may-ari nagpadala ng mga alipin para kolektahin ng bunga, pero sinaktan sila at pinatay ng mga katiwala. Nagpadala ulit, ganun ulit ang nangyari. Sa huli, ang pinadala niya ay ang sarili niyang anak, pero pinatay din nila para makuha ang mana. At dito na nila naintindihan. Ito ay isang kwento tungkol sa kanila. Ang may-ari ay ang Diyos, ang mga alipin ay ang mga propeta, at yung anak na pinatay ay si Jesus mismo, saktong-sakto sa plano nilang gawin sa kanya. At para tapusin ang lahat, gumamit si Jesus ng isang huli at napakalakas na imahe para ipaliwanag kung ano ang mangyayari. Pinag-usapan niya ang tungkol sa batong panulok. Ano ba to? Isipin nyo, sa pagtatayo ng isang gusali, ito yung pinaka-importanting bato sa pundasyon. Dito nakasalalay ang tibay ng buong struktura. At ipinaliwanag ni Jesus na siya ang batong yun. Para sa mga tagapagtatayo, ang mga leader ng Israel, para sa kanila isa lang siyang batong tinanggihan at walang kwenta. Pero sa paningin ng Diyos, siya ang pinili at pinakamahalagang pundasyon ng lahat.
Kaya naman napakahalaga nito. Kasi yung pagpili natin tungkol sa batong panulok na to, doon nakasalalay ang ating kinabukasan. Dalawa lang ang pwedeng mangyari. Kung maniniwala ka sa kanya, maliligtas ka. Pero kung tatanggihan mo siya, ikaw ang madudurog. At dito tayo nagtatapos sa isang tanong na para sa ating lahat. Yung mga tagapagtayo noon, tinanggihan nila ang pinakamahalagang bato. Tayo ngayon, sa anong pundasyon ba natin itinatayo ang ating buhay?